Nagsimula na ang preseason game sa Abu Dhabi sa pagitan ng Minnesota at Dallas. Meron din mga celebrities doon at sports icon. Andun ang tulad ni Ronaldo Nazario na isang soccer player at si Michael Jordan, hindi yung A kundi yung B. Mula sa simula hanggang dulo, Minnesota, umabot pa ang lamang nila sa 29 points. Karamihan din ng mga star player ng bawat team hindi naglaro ng second half. Si Anthony Edwards meron pang injury sa paa at hindi rin naglaro sa game. Si Luka meron 25 points, 5 rebounds. Si Kyrie naman 2 points at 14 minutes para sa Dallas. Si Towns nasa 20 points. Si Tito Rudy mainit kahit preseason pa lang, 3 blocks, 8 rebounds, 9 points. Nabinyagan niya pa ang rookie ng Dallas na si Dereck Lively. Siya di umano ang gagamitin na sentro ng Mavs sa preseason, hindi nga lang alam sa regular season. So wala pa namang impact sa game yan dahil preseason pa lang. Diyan pa lang kasi pipili yung team kung sino ang ilalagay nila sa final roster. May susunod na game pa ang Dallas at itong Minnesota sa linggo bago bumalik ng US. Habang nagbabasa din ako ng article, hanggang US umabot ang gugulatin ng buong mundo. English version nga lang. So punta muna tayo sa 3B Entertainment. Basketball pa rin to, kaso shoot muna bago dribble. After kasing matrade ni Damian Lillard sa Bucks, lumabas ang report na di umano nag-file siya ng divorce. Si Dame mismo. Walang nilabas na official na dahilan doon pero ang nakalagay sa document, irreconcilable difference. Meaning nun, hindi magkasundo yung dalawa at hindi na rin maaayos yun. Since college pa, magkasama si Dame at yung asawa niya. Private person din si Lillard at bibihira siyang mag-post ng about sa pamilya niya. Kasama din sa report na yon na since December 2022 pa nagpa-trade si Damian Lillard sa ibang bahay. So ibig sabihin last year pa siya lumipat ng ibang bahay. Kung maalala nyo din nung All-Star pinili ni Giannis si Dame bilang first pick sa team niya. Sinabi daw ni Lebron parang may nagbago kay Giannis na laging sinasabi di umano ang loyalty at pinili niya yung player na laging sinasabi din yung loyalty. Yung sinabi ng mga fans doon, hindi na loyal si Dame sa kahit kanino. Kaya siguro din siya nagpa-trade para bagong buhay, bagong bahay, bagong city, bagong team, bagong muher. Ayon pa sa isa, new team, new me. So hindi naman bago sa mga NBA players yung ganong balita. Yung kakaiba doon, timing. Kung kailan nag-request ng trade si Dame, wala pang report noon. Pero after ma-trade ni Dame, doon lumabas yun. 5 days after ng kanyang trade papuntang Milwaukee Bucks. Ang speculation ngayon ng iba, yun talaga naging dahilan kung bakit nag-request ng trade si Damian Lillard paalis ng Portland. Hindi talaga yung makabuo ng pang-contender na team dahil nasa 2 taon din naman o 3 na nagre-request si Dame pero hindi naman nagagawa yun. Sa ibang balita naman, pinili ni Joel Embiid ang Team USA kontra France para i-represent ang Olympics. May mga NBA star na rin kasing nag-commit sa Team USA. Di umano, ni-recruit ni Lebron si Embiid. May deadline din kasing binigay ang France para kay Embiid na pumili. Lalabas magiging naturalized player si Embiid sa Team USA. Ngayon naman, nag-aalala ang Philadelphia sa paglalaro ni Joel Embiid sa Team USA dahil pwede siyang ma-recruit doon ng ibang NBA player para sumali sa kanila. Yung Olympics di umano, doon nagsisimula na yung mga superstar magsanib puwersa. Tulad dati yung Big 3 ng Miami Heat. Ang mga nagre-request din ng trade ay yung mga players na naglaro sa Team USA sa Olympics. Tulad ni Dame dati, papuntang Miami dahil di umano kay Adebayo. Pero sa Bucks siya na trade. Si KD naman sa Suns. Pero yung timing kasi na after ng stint nila sa Olympics, doon nagre-request ng trade yung mga superstar. Yun ang inaalala ngayon ng Philadelphia. Na ngayon, hindi naman malayo na gawin nyo ni Joel Embiid lalo na't kailangan niya makakuha ng championship dahil isa siya sa MVP ngayon at masasama siya sa listahan ng mga nanalo ng award na hindi nakakuha ng championship.